Sa isang saglit, ating maririnig ang WHP. Ito ang WHP, walang hanggang pabalita. At nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa, angkan, wika at bayan. Pakinggan ang WHP, walang hanggang pabalita. Nagsasaysay na si Jesus ay muling darating, kaya't humanda kang siya'y salubungin. Good morning, WHP viewers. Tayo po'y sama-samang manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan sa amin, sa buhay na patuloy niyo pong ipinagkatiwala sa amin, sa mapayapang gabi at sa magandang panahon. Pagpalain po kami sa umagang ito. Narito po kami sa Walang Hanggang Pabalita Online Ministry Program. Sa aming devotional, morning devotional, humihiling po kami ng gabay sa inyo na kami samahan ng iyong banal espiritu, na kayo po ang magtatagumpay sa aming programa sa simula hanggang matapos. Pagpalain po ang aming mga worship leaders mula po sa tuloy-tuloy po namin mga song services, sa aming pong mga musical offering at ang aming tagapagsalita. Pagpalain po siya na ang kanyang sasabihin at ang aming mapakinggang mensahe ay maging kalakasan sa bawat isa sa amin. Pagpalain po ang aming admin host sa kanyang pangunguna, Sir Edwel Ortalisa, at kami mga viewers, maging pagpapala ang samahan namin sa umagang ito at maging kalakasan ng aming panampalataya. Ito po ang aming samutiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good morning po sa ating lahat, WHP viewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Purihin po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan dahil muli naman po tayong nagsama-sama upang saksihan po natin ang ating pag-aaral, morning devotional sa umagang ito. Ngunit bago po ipakilala ng ating admin host, Sir Edwel Ortalisa, ang ating tagapagsalita sa umagang ito, ay makapakinig muna po tayo muna ng isang special number. Handog po sa ating isa sa ating mga singers dito po sa ating soaking singers sa ating WHP. Ibigay po muna natin sa
Hermelan Ibalyetabang sa inyo pong magandang awitin, How Beautiful. How beautiful nga ang lahat ng mga bagay, mga kaibigan, na nalikha ng ating Panginoon. Well, happy Monday po sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Lunes, pizza 11 ng buwan ng Disyembre. Well, malugod po namin kayong inanyahan na patuloy po natin subaybayan ang atin pong program every morning, 5:30 to 6:30 in the morning. Ito po yung ating Faith Voice, WHP, walang hanggang pabalita. Well, ang atin pong tagapagsalita, mga kaibigan, ay anyway, ikalawang pagkakataon na po na siya po yung naging speaker po dito sa ating program. Siya po ay si Brother Dinmar Santiago, former Safety Cebu member, CFLAM Head Chairman of National Debating Team, ARCCP. At ngayon, mga kaibigan, atin pong ibigay sa kanya ang panahon. Brother Dinmar, time is yours. Good morning sa ating lahat. Magandang umaga. Yan, so bubuksan ko muna yung aking slides, mga kapatid, para inyo pong makita yung ating tatalakayin ngayong umaga, no? Teka lang. So habang kinukuha ko yung aking slides, gusto ko muna kayong kamustahin ng ngayong umagang ito kung kamusta tayo, mga kapatid, no? Yan. So ngayon, mga kapatid, ay nais ko kayong anyayahan, mga kapatid, na mag-focus sa ating gagawing pag-aaral na ito. Dahil napakahalaga, mga kapatid, ng sasabihin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng inyong lingkod ngayong umagang ito, mga kapatid. Kaya naman, naanyayahan ko po kayo na tayo ay manalangin upang pasimulan ang ating gawain. Tayo po ay manalangin, ipikit ang ating mga mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Diyos na may-ari ng aming mga buhay at may likha ng lahat ng mga bagay sa sanglibutang ito. Ama na nasa iyong trono, maawa ka sa amin. Sapagkat ang buhay namin ito, Panginoon, ay wala kami kung wala ka, Panginoon. Ayan. Tuloy po natin yung ating pananalangin. Panginoon, kami po ay bigyan ng kalakasan ngayong umagang ito at bigyan po ng kalinawan ng isip upang aming maintindihan yung aming gagawing pag-aaral ngayong umagang ito. At nawa, Panginoon, pumasok sa aming puso't isipan ang matututuhan namin mula sa iyo. At Panginoon, ang inyong lingkod ay inyong gamitin sa pagpapalaga ng Panginoon ng iyong salita at ng iyong pag-ibig at ng iyong biyaya ngayong umagang ito.
Isugod mo po nawa sa amin ang Espiritu Santo upang kumilos sa amin habang kami nakikinig sa iyong mga dakilang katotohanan. Kaya naman, Panginoon, kami ay humihingi rin, minsan pa, ng aming kapatawaran sa aming kasalanan. At lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So, mga kapatid, uumpisa na po natin yung ating pag-aaral at inaasahan ko na tayo ay magkakaroon, no? Tayo ay magkakaroon ng isang puso at diwa sa ating gagawing pag-aaral, no? Dahil mahalaga ho yung ating magiging bahagi ngayong umagang ito. So, ang ating i-discuss ay magsisimula dito sa sulat ng ating Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Alamin po muna natin ang background ng teksto, mga kapatid. Ang mga taga-Roma, sila po ay mga hintil na mga pagano. When you say mga pagano, sila ay unang hindi naniniwala sa Diyos. Yan. At sa mga panahong ito, nung naglalakbay ang Apostol San Pablo dito sa Roma, ito na ang kanyang magiging katapusan. No, alam naman natin kung saan ipinako ang Apostol San Pablo. No? Dito po ipinako, pinutulan ng ulo. Pinugutan ng ulo ang ating bidang apostol dito sa ating tatalakayin ngayong umaga sa inyo, no? Ayan. So, ang ating tatalakayin ay patungkol do sa sinulat niya sa kabanatang 12. Okay? Dito sa kabanatang 12, mga kapatid, ay makikita natin yung kanyang paghihikayat sa atin, no? Yung paghihikayat sa atin na tayo ay magkaroon ng kaisipang tulad kay Kristo. Lagi niya namang binabanggit po ito. Yung katulad sa Pilipos. Ano yung sabi sa Pilipos 2? Ang sabi niya, kayo ay dapat magkaroon ng pag-uugali o pag-iisip na gaya ng kay Kristo, na nagpakumbabang hanggang sa kamatayan sa krus. Ngayon, share ko na po yung aking slide sa inyo. Ayan. Habang hinihintay ko yung slide, mga kapatid, ay patuloy kayong manalangin, no? Dahil ang kalaban gumagawa talaga ng paraan para masira ang ating pag-aaral. Kung humina yung signal, ayan. So ito, mga kapatid. Dito natin malalaman, dito sa Roma 12, 1 hanggang 2, ang ating magiging pag-aaral. Dito lang po tayo iikot sa umagang ito. Umpisahan po natin, ano? So, definition. So, sabi dito, sa fashion, no, conform. Sabi kasi dyan, do not be conformed, no? Huwag kayong makikiayon sa takbo ng sanglibutang ito. When you say conform, sabi po dito ay stop being molded by the external or fleeting passions of this age, but undergo a inner change. Ano po yung ibig sabihin ng inner change, mga kapatid? When you say inner change, ito po ay pagbabago sa ating buong
pagkatao. Yan po ang ibig sabihin niyan. Hindi lang po panlabas kasi yung external, when you say external mga kapatid, ito yung sinasabi ng Biblia na mayroong kalikasan or katawan na panlangit. Hindi lang po ito ang tinutukoy, kundi ang sabi dito, but undergo a deep inner, no, panloob, no, o ibig sabihin ay mas malalim, no, yung sa mismong ating sarili. Okay? Okay, transformed, no? Ito ay sa Greek word na metamorphosis. To become, to change, or to change into, or to transform, or renewing of the mind. Pagbabago ng isip at complete itong pagbabago. Become completely different from what you are. Ibig sabihin, mga kapatid, ganito yan eh. Napakarami nagsasabi na magbabago na ako. Ba? Taon-taon na lang eh. Kapag bagong taon, sasabihin ng tao, sasabihin naman natin mga kapatid na magbabago na ako, papakabait na. Di ba? Nakaka-relate kayo, di ba? Oh. Kaya, tingnan ninyo mga kapatid, may nangyayari ba pag sinasabi natin, magbabago na ako, magbabagong buhay na ako? Yung simpleng magpapakapayat, hindi natin magawa. Di ba? Paano pa kaya kung magbagong buhay? Ganun yun, mga kapatid. Mahirap yung nasa salita lang. Kasi sabi dito conform. When you say conform or transform, ito ay yung pagbabago huli. When you say huli, buo, kabuuan, buong pagkatao ikaw ay magbabago. Mga kapatid, pag sinabing buong pagkatao magbabago, isip, gawa, hindi lang yung isip, hindi lang sa salita ka magbabago, maging sa isip, maging sa gawa. When you say kasing, sige magbabago na ako, hindi na ako magmumura, hindi na ako ganito, di ba? Hindi lang yun sa salita. Tandaan natin, ang inihingi sa atin ng Panginoon, ano sabi niya? No? You are not only hearers of the word, but doers of the word. Ano pa? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, no? May mga nagsasabi, no, Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi sila papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Dahil ang tanging papasok sa langit ay ang gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. Mga kapatid, ang inihingi sa atin ng Diyos ay maging tapat sa Kanya. Kung gaano siya katapat sa atin, tayo din magpakatapat. When you say, magbabago, tutuhanin natin. Huwag puro tayo salita. Lagi kasi napangungunahan ng salita. Mga kapatid, ako nung ako ay nasa Katoliko pa at nag-convert sa ating pananampalataya. Ang sabi ko, mga kapatid, magpapakumbaba ako. Talagang nilabanan ko yung sarili ko. Isang buong pagkataong pagbabago. Bakit? Kinain ko pride ko. Si pride na naman, Brother Denmar. Ayun kasi yung humahadlang sa atin para tayo magbago. Yung pride. Alam naman natin, hawak ng
Satanas ang sanlibutan. Ikalawang Korinto 4:4. Alam natin na hawak ng kasamaan ang mundong ito, pero hindi natin kailangan na makisabay sa kasamaan ng mundong ito. Tandaan ninyo ang ating inaral nung nakaraan, nung ako'y nandito nung unang pagkakataon. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, maging ilaw kayo sa sanglibutan. Dahil madilim ang sanlibutan, nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng masama, pero hindi natin kailangan na maging masama dahil tayo inilipat na sa kaharian ng kaliwanagan. Mulat mula nung tayo'y sumampalataya sa kanyang anak. Iyon yung ating tandaan, no? Ngayon, mas palalimin pa natin yung ating pag-aaral. So, transition, full consecration to God. What do we mean by consecration, Brother Denmar? This radical change involves a turning from a turning towards a putting off and a putting on. Yan. So, sa mga talatang ito, mga kapatid, no, yung dati nating pagkatao, no, yung ating dating pagkatao ay dapat nang mawala. Kaya ano sabi ni San Pablo sa Galacia 2:20? Ang sabi niya, mga kapatid, ako'y patay na sa aking pagkatao. At ang namumuhay sa aking laman, ang kinabubuhay ko sa laman ay ang pananampalataya ng anak ng Diyos. Kita ninyo, mga kapatid, pag sinabi ninyong consecration, ito ay pagbibigay ng iyong sarili, no? Pagbabago, paghahain. Kasi mga kapatid, naaalala ko kuminsan, wala akong maihulog sa ating basket. Ano ang ipinapanalangin ko sa Panginoon nung mga panahong wala pa akong trabaho? Panginoon, ang alay ko ay ang aking sarili sa iyo. Dahil wala pa naman akong trabaho di ba? Ano ang gagawin ko? Yung aking sarili, Panginoon, alam kong sa iyo ako, kunin mo at yung tanggapin ang inyong lingkod. Mabasa natin dyan sa Efeso 2, ang sabi dyan, na dati ninyong nilakaran. No, yung mga pagsalangsang at kasalanan daw, na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So, mabasa natin dito, mga kapatid, na mayroong pamumuhay ang sanglibutan at hindi tayo kabilang dito sapagkat hindi nga ito ang ating bayan. Ang ating bayan ay nasa langit. Hindi natin to tahanan, mga kapatid. Ang ating permanenteng tahanan dahil tayo anak ng Diyos, doon sa bayang banal na nasa langit. Kaya kung sino man magiging komportable sa buhay na ito, huwag namang mangyari. Bakit? Sapagkat ayaw natin na may maiiwan na mga anak ng Diyos dito sa lupang ito. Sabi pa ni Apostol Pablo dito sa Colosas 3, ang sabi diyan, kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, ito nga yung pagpapanibagong buhay, mga kapatid, na pagkatapos mong ilibing, no? Pagkatapos mong ilibing,
sa kasama ni Kristo, ikaw ay mabubuhay na mag-uli. Di ba? Tuloy natin. Ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Di ba mga kapatid? Pagkatapos nating magbago, hindi nating kailangan. No, pagkatapos nating maging isang bago nilalang, hindi natin kailangang sumunod sa sanglibutang ito. Kundi tayo ay pagpanibaguhin ng isip, no? Pagpanibaguhin ng isip ng Panginoon. Na tanging ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa mga bagay na nasa hinaharap. At mga kapatid, no, itong mundong ito, tingnan ninyo, paano mamuhay ang tao dito. Pagkagising, kain. Ligo, sa trabaho, pagkatapos pagka-uwi, tulog ulit. Huwag po nating sanayin ang ating sarili nang walang man lang oras sa Panginoon. Sapagkat lahat ng ito, mga kapatid, lahat, mula yung ating buhay, yung ating kinakain, ay lahat ito sa Panginoon. Okay? Kailangan natin itong ipagpasalamat sa Kanya. Hindi tayo dapat makalimot sa Kanya. Tandaan niyo yan, mga kapatid. And when we say consecration, mga kapatid, we are to be changed into the image of the Lord, no, by the renewal of the mind. Okay. Mga kapatid, kanina pa binabanggit, no? Baka itanong niyo sa akin, Brother Denmark, paano ba yung renewal of the mind? Paulit-ulit mo sinasabi, magbago tayo ng isipan. Magbago tayo ng pamumuhay. Pero paano ba yan? Ang hirap eh. Paano ba yan? Ito, sabi dito, it demands teaching and study of the scriptures. Bakit kailangan natin ito? Bakit kailangan nating basahin at aralin ang Biblia, mga kapatid? Ito yung itinuturo sa atin ni Apostol Pablo, no? Na ating tuparin upang makatulong sa atin yung pag-aaral ng ating Biblia. Hindi ho tinatabi lang yan sa bahay. Hindi lang ho yan nakalapag sa mesa, kundi binabasa po yan. So, ang pag-aaral kasi ng Biblia, ito yung nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo. No? Yan po ay mababasa po natin sa Juan 5:39. At sinasabi ng ating Panginoong Kristo, seek first the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Matthew chapter 6 verse 33. Diba? Kung gusto natin ng pagbabago ng buhay, hanapin muna natin ang buhay. Kanino matatagpuan ito, mga kapatid? Sa ating Panginoong Hesukristo. John chapter 13 verse 15, ang sabi ng ating Panginoon, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong namang tularan. Kaya napakahalaga na magbabasa tayo ng ating Biblia sapagkat nandito ang guide natin. Yung buhay ng ating Panginoon Kristo, sapat na yun, mga kapatid. Hindi kayo titingin kung kani-kanino. Hindi kayo titingin kung sinong mga banal, mga kapatid. Laging nakatuon sa ating Panginoon Kristo sapagkat ang lahat ng mga ginagawa ng mga apostoles, kahit ng mga propeta, kung ano man ang kanilang isinusulat, lahat yan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo.
Tingnan ninyo mga kapatid, paano natin mauunawaan yung sinasabi ng Biblia na magbabago tayo ng buhay? May magtatanong, Brother Denmar, ang hirap pong intindihin ng Biblia. Kaya paano po namin naaralin ang Biblia kung napakahirap naman pong intindihin? No? Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? No? Ipapako daw natin yung ating mga sarili. Huwag niyo pong literalin. No? Huwag niyo pong literalin na ipinako niyo sa inyong sarili at mamamatay kayo sa inyong sarili. Huwag po nating literalin. Baka mamatay po tayo nang hindi natin nalalaman. Ano? So, ito po. Sundan po natin ang aking pagbabasa dito sa Lucas 24:27. Sabi dito, at magmula kay Moses at sa mga propeta, ipinaliwanag niya sa kanila mga bagay tungkol sa kanya at sa lahat ng mga kasulatan. Ang ating Panginoon po, ang siyang nagpaliwanag sa mga apostoles ng salita ng ating Panginoon sa Biblia, no? Hindi po kung sino-sino. Ang Panginoong Kristo po ang nagpapaliwanag. Ang sabi ba dito, nabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Verse 44, sabi dito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang salitang sinabi ko sa inyo. Nung ako'y kasama pa ninyo na kailangan matupadan lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at ng mga propeta at sa mga awit. Ang Panginoon Kristo ang nagbukas ng kanilang isip at ng kanilang mga mata upang maintindihan ang kasulatan. Kaya kailangan niya natin talagang hanapin muna ang ating Panginoong Kristo. Hanapin muna sa ating buhay ang Panginoong Kristo. At pagkatapos nating hanapin siya, hihingi tayo ng tulong sa Kanya kung paano tayo magbabagong buhay. Sapagkat hindi natin kaya, mga kapatid, kung tayo lamang ang gagawa ng sinasabi nating pagbabago ng ating isip. No? Hindi yan agad-agad. Dahan-dahan. Okay? At alam naman natin, tayo ay naligtas. Tayo ay naligtas sa ilalim ng biyaya, no? Ang sabi diyan, no, tayo naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yan. So, pagkatapos tayo maligtas sa pamamagitan ng biyaya, mga minamahal, papasok diyan yung pagbabagong buhay. Sapagkat tutulungan na tayo ng banal na Espiritu para tayo ay makapagpanibago at masunod ang kalooban ng ating Panginoon. No? At kung tayo ay gabayan ng Espiritu Santo, tayo ngayon mga kapatid ay kinakailangan namang magpakumbaba, no, makiki-operate, no, sa Espiritu Santo, sapagkat parang ganito po yan. Hindi po maaari na ang tao ay may dalawang kalooban. Kalooban niya at kalooban ng Diyos, dapat isa lang. Kaya nga po hindi pa po dumadating ang ating Panginoong Kristo, sapagkat may mga taong hindi pa sumusuko sa ating Panginoon. Tanda po ninyo, ang sinasabi sa unang Korinto 15, no? 15:25 hanggang 27 na kailangan munang mapasuko ang lahat ng mga bagay sa kanya, maging ang mga huling kaaway niya mapailalim sa kanyang mga paa. At saka darating ang wakas. No?
Kailangan muna tayong mapasuko. Tayo na hindi pa sumusuko at yung iba pa na dapat nating isama sa pananampalatayang ito. Ngayon po basahin natin yung payo ni Apostol San Pablo dito po sa ikalawang Tesalonica. Sa 2:11 hanggang 12. Sabi po dito, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mabuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Maliwanag po ito mga kapatid. Kailan po tayo magsisimula? Magsisimula tayo ngayong panahon. No? Yan hindi po sinasabi dito sa talatang ito na tayo ay mamuhay ng matuwid noon, kundi mamuhay tayo ng matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. At sabi dito, habang hinihintay natin, Adventist, when you say, naghihintay, tayo to. Adventum. From the word Adventum, nag-iintay, no? Natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos, tagapagligtas na si Hesukristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng kasamaan at pakalinisin tayo para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabuting gawa. Mga kapatid, kinakailangan talaga nating makipagka-ooperate sa ating Panginoon. When you say cooperate, makipagtulungan. Sapagkat hindi naman tayo kasi robot na kapag sinabi ng Diyos, ito yung gagawin mo agad eh. Hindi tayo magbabago mga kapatid kung hindi rin natin gugustuhin. Katulad ko mga kapatid, hindi ako magbabalik dito kung hindi ko gusto. Hindi dahil sa pera. Wala pera dito. Ang naging desisyon ko, mga kapatid, no? Yung aking sarili, kinumbinsi ko yung aking sarili para naman matupad ko yung ninanais ko na kaligtasan ng aking kaluluwa. Kaya nga po ako nandito sa harapan po ninyo ngayon. Purihin natin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihang loob at pag-ibig sa akin na itinuro niya ang daan patungo sa ating pananampalataya. Tayo naman mga kapatid na nakikinig ngayong umagang ito, ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon ay linisin ang ating sarili at makipag-cooperate sa Kanya. Hayaan natin ang Diyos ay kumilos sa atin. Sumuko na tayo, mga kapatid. Mula sa pagiging kaaway ng Diyos, tayo ay gustuhin nating maging kaibigan ng Diyos. Masarap maging kaibigan ng Diyos. Lahat ibibigay niya. At pagkatapos, ang sabi dito, ang biyaya ay nagtuturo. Nagtuturo siya mga kapatid na alisin sa atin yung makamundong gawain. So, ang biyaya ng Panginoon ang siyang magtuturo sa atin, no? Upang tayo palayain sa anumang kamunduhan. Kaya nga, ito ang biyayang ito mga kapatid, hindi ito pinagtatrabahuan. Kusang loob na binibigay ng Diyos, ito ay libre na binibigay ng Diyos. Pero pagkatapos ba ng biyayang ito, kapag ikaw ay nabigyan ng biyaya, ay lalabag ka na sa utos ng Diyos. Dahil naligtas ka na, doon ka pa susuway? Baliktad ata ang isip natin.
Hindi dapat ganun ang mindset, mga kapatid. Kaya nga, baguhin natin ang ating kaisipan. Kung ang iba hindi nagsasabat, kung ang iba ay kumakain ng karumal-dumal, huwag na nating gayahin. Tayo yung mga ligtas na, iniligtas na ng Panginoon. Tayo sa Kanya na. Huwag na natin pang pakawalan. No? Ligtas na tayo habang nandito tayo sa lupa. Yun nga lang, wala tayo sa langit. Pero tayo'y ligtas na. Ang kaligtasan is a present reality at pangako rin ng ating Panginoon. It's a future. Pero paano mo mapapanatili ang kaligtasan ito kung liliko na naman tayo sa dati nating gawi? Kaya habang nakikinig tayo ng salita ng ating Panginoon, kamustahin natin ang ating mga sarili kung kamusta na ba tayo. Nagsisimba pa ba tayo? Nananalangin pa ba? Nagbabasa pa ba ng Biblia? Mga kapatid, gaya po ng aking sinabi, grace that saves come through faith by the Word of God. At ito po ay nagliligtas. Tanda po ninyo ha, grace that saves through faith and kinakailangan din ng mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay ang pagsunod sa kautusan. Hindi ho automatic ticket ang ligtas tayo sa paglabag sa kautusan. Hindi porke tayo ligtas na, pwede na tayong lumabag. Hindi dahil ligtas na tayo, hindi na tayo susunod pa. Susunod at lalo tayong susunod dahil tayo'y naligtas na. Ayan po, tandaan nyo ha. Hindi po tayo magpapakalabag, kundi magpapakabanal. Ito dinay, mga kapatid. No? I-deny natin yung ating mga sarili. From the word, Greek word, aparmeneo, may. No? Ang ibig sabihin ay to affirm that one has no connection with. Ibig sabihin, renunciation of the world passions. Lahat ng gusto natin, alisin natin. At yung gusto ng Diyos, yun ang gawin natin. Hindi naman ho masamang magtrabaho, mag-aral, magkaroon ng mga bagay dito sa mundo. Pero huwag tayong makakalimot sa Diyos na nagbigay nito. Siya po ang nagbiyaya sa atin ng lahat ng ito at gusto niyang gamitin natin ito sa paglilingkod sa Kanya. Gaya po ng ating cellphone. Hindi po yan ibinigay para po sa panonood ng malaswang bagay. Hindi po rin yan ibinigay para mag-Facebook tayo at mang-away ng ating kapwa Kristiyano. Hindi po yan ganon. At hindi rin po ibinigay ang cellphone para po tayo ay manira sa ating kapwa. Tanda po natin, ang cellphone binigay hindi lamang po sa pakikipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa pagpapalaganap din sa mas mabilis at mas epektibong pamamaraan ng pag-share ng salita ng ating Panginoon. Gaya po ng ginagawa ng apostoladong ito o ministeryong ito, mga kapatid, itong walang hanggang pabalita ng ating kapatid na Edwel at ng kanyang mga kasama. Ginagamit nila ang kanilang mga gadget, kanilang internet para tayo ay makapagpalaganap ng salita ng ating Panginoon. Yan nga po ang dapat natin gawin. Denying ungodliness. When you say ungodliness, lahat
lahat ng hindi kaaya-aya sa Diyos. Ungod. When you say ungod, mga kapatid, ito ay hindi makadiyos. Lahat ng hindi makadiyos, tanggalin natin, eliminate. Tanggalin natin at baguhin natin. Kung ano man yung meron tayo, yung ugaling mayroon tayo na alam nating hindi ito sa Diyos. Kaya nga napaka-importante na tayo ay mag-reflect sa ating mga sarili kung ito pa bang ginagawa natin ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Baka naman kasi mamaya akala natin komportable pa tayo sa buhay na ito. Tandaan po natin ang sinasabi ng Panginoon na may mga dalagang may dala ng ilawan. Ngunit nagpabaya at hindi nakapaghanda ang ilan. Tandaan ninyo. At nang magsarado ang pintuan, doon lamang sila kumakatok at tumatawag sa Panginoon, Panginoon, pagbuksan niyo po kami ng pintuan. Ano ang sagot ng Panginoon? Hindi. Diyan kayo sa labas kung saan ang pagngangalit ng ngipin. No? Ibig sabihin, kung kailan huli na ang lahat, at saka pa tayo magbabago. Sabi nga ng mga matatanda, mga kapatid, ang pagsisisi ay nasa huli. Pero wag na nating antayin yung huli. Ngayon na tayo magsisi. Alam niyo po mga kapatid, ang ginawa ko para mapunta sa pananampalatayang ito, ang sabi ko mga kapatid, ngayon, ikalawang Korinto yan mga kapatid sa ang sabi, ngayon kung madidinig ninyo ang aking tinig, huwag na ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Ginawa ko po ito. At dapat din po nating gawin, dapat din po ninyong gawin na pakinggan ang tinig ng ating Panginoon. Ang simbolo o tanda, yung tanda na tayo'y sa Kanya, ay yung nakikinig sa Kanyang tinig. O 1 27. Pakinggan natin ngayong araw na ito, ang ating Panginoon. No? Pakinggan natin ang ating Panginoon. At tayo'y mamuhay ng ayon sa Kanya, no? At isipin natin kung ano yung tama, mga kapatid, no? Sana nakakasunod tayo, no, sa ating ginagawang pag-aaral, no. Medyo binibilisan ko lang sapagkat yung slides ay nahuhuli sa akin. Kumbaga, nauunahan natin yung slides mga kapatid. No? Ngayon, sabi dito, tayo ay mamuhay ng matuwid. Yan. When you say matuwid, mga kapatid, no, tayo ay magkaroon ng isipan, no, larawan na gaya ng kay Kristo. Tingnan ninyo mga kapatid. Ito po Noon tayo ay ginawa ng ating Panginoon, tayo nasa ilalim ng larawan ng Panginoon. Yung banal, malinis, walang kapintasan. Nakasala ang tao na wala ang larawan na yun at naging kaaway niya lahat ng mga bagay. Isipin mo, Genesis chapter 1 verse 27, lahat ng mga bagay sa mundong ito ibinigay sa tao at siyang maghahari dito. Tayo'y hari, mga kapatid, sapagkat tayo'y nagkokontrol sa mga bagay na nandito sa ating mundo. No? Pero nung tayo'y magkasala, ang hari ay hindi na tayo, kundi si Satanas na. Naghari siya sa atin. Pumasok ang kasalanan ng dahil sa isang tao at nang pumasok ang kasalanan sa mundo, pumasok ang kamatayan. Kaya yung dating tao na ang kalagayan ay tulad ng sa Diyos,
na may buhay na walang hanggan, malinis at walang kapintasan, ngayon ay isa ng maruming basahan. Mga ginigiliw kong kapatid, papaano tayo babalik sa imahe ng ating Panginoon? Yung pagbabagong buhay, hindi ito madali. Pero ang tumingin at lumapit sa Diyos, humingi ng tulong sa Kanya, malaking bagay ito sa pagsisimula natin. Yung pagpapakumbaba natin at paglapit natin sa Diyos. No? Diyan mag-uumpisa ang lahat. Sa pagpapakumbaba, pagbabago ng ating attitude. When you say attitude, yung dati tayo ay hari ng mga bagay nito. Kontrolado natin, kahit mga hayop, pwede natin kausapin. No? Gaya ng ginagawa ni Adan, binigyan niya ng mga pangalan ng mga hayop. Pero pagdating ngayon mga kapatid, kahit yung serpiente, kahit yung leon, yung elepante, o kahit ano pang hayop sa mundong ito, pusa nga at saka aso, kinakagat pa tayo eh. Di ba? What else kung iba pa yan? Halimbawa, yung mga hayop sa ilalim ng tubig. Di ba? No, hindi na natin kontrolado mga bagay-bagay eh. Ngayon, ang dami na nagkakasakit. Pag sinabi mo in the name of Jesus Christ, wala silang power. Bakit? Hindi sila makapagpagaling. Bakit? Hindi sila makapagpalayas ng masamang espiritu. Bakit? Kasi hindi nakikita sa kanila ang ating Panginoong Hesukristo. Ephesians chapter 6, mga kapatid, ibibihis natin si Kristo. Paano isuko natin yung ating pagkahari sa ating Panginoon? Hayaan ninyo na ang Panginoon ang siyang maghari sa atin at hindi ang ating mga sarili. So, ito nga po, no, ang summary ng ating pag-aaral. Deny natin ang hindi pagiging makadiyos, ang pagiging sanglibutan, no, pagiging makasanlibutan, hindi ito ang ating tahanan, huwag niyo silang tularan, mga kapatid. No? At yung pamumuhay ng may kabanalan at pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon, ito ang tungkulin ng tao at magsisimula ito sa pagsunod sa utos ng Diyos. Sapagkat ang paglabag sa utos ay kasalanan. Kaya, doon ba tayo magsisimula pag naligtas tayo at saka tayo lalabag sa utos? Ang sagot, huwag nawang mangyari. Yan ang sagot ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma 6 at ang talata ay 1. Ngayon mga kapatid ay iniimbitahan ko kayo, inaanyayahan ko kayo ngayong umagang ito na tayo ay lumapit sa Panginoon at tulungan niya tayo na makapagpanibago ng ating buhay sa tulong niya dahil hindi natin kaya kung tayo'y mag-isa. Pikit po natin ang ating mga mata at panandalian manalangin sa ating Panginoon. Sundan niyo po ang aking panalangin. Panginoon ay makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at ng lupa at may-ari ng aming mga buhay. Panginoon, Diyos na nasa iyong trono sa langit. Ama, pakinggan mo po ang tinig ng iyong mga anak dito sa lupa. Nananaghoy sa iyong tulong, Panginoon, na nagsasambitla ng papuri at ng pagsamba sa iyo. Na sa umagang ito, Panginoon, magsimula ang aming araw ng may kabanalan at pagsunod at pagiging kaaya-aya sa iyong paningin. Turuan mo po ang aming mga puso
at isipan na magpakumbaba at tanggapin ka, Panginoon. Dahil sa pagpapakumbaba, Panginoon, dito po magsisimula naming kilalanin ka, Panginoon, sa aming buhay. Kilalanin ang aming pagkukulang na kung wala ka, wala kaming magagawa. O Panginoon, minsan pa namin kayo inaanyayahan sa aming mga buhay. Lumapit po kayo sa amin. Halika po sa aming mga puso. O Panginoon, maawa ka sa amin. Ang aming mga sala, Panginoon, ay huwag na pong patulan. Ngunit, Panginoon, hindi po kami makakalimot na aming pagsisisihan ng mga ito. Hindi po sapat ang mga salitang ito, Panginoon, upang ang aming pagsisisi ay makita ninyong tunay. Ngunit kayo po ang nakakabatid ng nilalaman ng aming puso. Yung tunay naming intensyon na magbalik loob at magbago sa iyo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. At ikaw nga po ang buhay na walang hanggan na aming tinatanggap mula nung sumampalataya kami. Naniniwala kami na kami ngayon ay ligtas na at naniniwala kami na ikaw ay nasa amin at kami ay nasa inyo. Kaya Panginoon, halik kayo sa aming buhay at pagpanibaguhin kami. Tulungan kami na maging karapat dapat sa paningin ng inyong Ama na nasa langit upang magawa namin ng kalooban ninyo na dapat ay ito ang aming lakaran bilang mga tunay na anak ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ito na inyo ipinagkaloob at ang buhay na ito ibinabalik na po namin at ipinapaubaya na namin sa inyo. Kayo po ang manghawak, kayo po ang kumontrol sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito at sa inyong salita. Panginoon, nawa hindi po ako ang makita ng mga tao, kundi kayo, Panginoon, ang nagsalita sa kanila ngayong umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Teach me to understand thy will for me. Teach me to count thy rich blessing each day. Teach me the way, teach me to pray. That I may draw myself always closer to thee. Show me the reason why the lightning sparks, the thunder roars away.
Well, thank you very much, Brother Dinmar, sa inyo pong magandang mensahe ngayon na makapag-transform ng ating buhay, mga kapatid. Okay? Sa maliwanag po, mga kaibigan, na kapag tayo na kay Kristo na, ay talagang sinusunod natin ang 10 utos ng Diyos at hindi yung lalabagin, no? Kasi maraming aral, no? Na kapag sila na kay Kristo na raw, hindi na kailangan ng 10 utos baliktad, no? Yan po yung baliktad, mga kapatid. Well, tamayan muna natin, mga kaibigan, ang mga comment, o mga greetings na kino-comment po ng ating mga viewers sa mga ito. Okay. Ito po ang pinakaunang nagbibigay po sa atin ng comment. Maria Elisa Patosa Endes, sabi niya, good morning, WHP family. God bless us all. Then, mula din po kay Brother Ernesto Garcilianosa Resare, good morning, WHP. At mula din po kay Rosita Borcio Buaway, tama ba ang pag-pronounce ko? Good morning po sa ating lahat. Brother Arnie Glosso, sabi niya, magandang umaga po sa ating lahat, WSP viewers. At mula din po kay Gisrael Shim. God bless bro, Dinmar Santiago. May sumusubaybay sa iyo, Brother Dinmar. At mula din po kay Rosita Borcio. Okay, yan pa rin, buhay, no? Sorry kung talagang nagkamali, buhay, no? Sa tulong ng Espiritu Santo po tayo po ay magbabagong buhay. Amen, no? At mula din po kay Maria Elisa Patosa Endes, sabi niya, Amen. Mula din po kay Ima Lavesto Agtarap. Good morning sa lahat, lalo na sa WHP Balita. At sa mga viewers, Merry Christmas. Well, okay, thank you very much, Sister Ima. Then mula din po kay Ophel Gaseb, sabi niya rito, good morning to all dear brethren, God bless everyone. Then kay Brother Arnie Glosso, sabi niya, Amen po sa maganda at sa napapanahong mensahe. Then mula din po kay Sister Venus Tolion, sabi niya, blessed and wonderful day to all mga ka-WHP. Then mula din po kay Brother Ted Binaraw, sabi niya dito, good morning. At patuloy po natin ipag-pray si Sis Mary Alenso dito sa Sablan, Benguet. Complete recovery. Siya ay na-stroke. Yan po, ipanalangin natin mamaya, no? Sa ating closing prayer ni Brother Dinmar, yung ating speaker. Then Brother Johnny Kapampangan, sabi niya, magandang morning sa lahat. At dinalawahan niya pa, sabi niya rito, good morning, Brother Dinmar. Okay, especially mention Brother Dinmar. Maraming nagmamahal sa iyo. Then kay Ani and Ovel Gaseb, sabi niya rito, Amen, Amen. Well, mga kaibigan, ayon po ang ating mga comments, mga mensahe na ipinarating po nating mga viewers sa bang ito. Kaya huwag po tayong mawala. Tutok po tayo dito sa WSP, walang hanggang pabalita every morning, 5:30 to 6:30 in the morning upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan, mula sa Panginoon sa magitan po ng kanyang mga salita. Brother Dinmar, sa inyong mga babatiin. Amen. Magandang umaga sa ating mga kapatid. At magandang umaga sa mga nanonood, no? At nais natin batiin yung ating minamahal na Daddy Rao, no? Diyan sa Hillsview, Seventh-day Adventist Church. Diyan po sa Caloocan na tumanggap sa atin at yung ating mga kapatid na malugod na tayong tinanggap sa iglesia. No, at pinabati din natin yung ating kapatid at ating mentor, Dr. Rocky Tulog. Sana hindi puyat, no? Joke lang, Dr. Rocky, no? Ngayon, binabati din natin ang ating mga kasama sa Advent Biblical Ministry at sa Search the Scriptures Ministry, ating ministry, at sa ating kasama sa Adventist Youth Disciples Ministry, no. So, sasamantalahin ko na rin, Brother Edwell, no, na tayo ay
may YouTube channel, no? Ang pangalan po ay Brother Denmar Santiago, no? I-type niyo lamang yung aking pangalan at lalabas na po yan. No? Yan po ay gagamitin natin sa lalong pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Brother Edwell? Yes, thank you, Brother Denmar, sa inyong magandang mensahe. No? At Brother Denmar, napapansin ko lang, masyado ka ng humble sa oras na ito. Oo, talaga nagbabago tayo kasi nga isinuko na natin yung ating sarili. Kasi sa totoo lang, hindi natin gusto na itaas yung ating sarili. Yung napakarami nating title, napakarami nating posisyon, hindi pala kailangan. No, kay Roman Catholic, Bro Edwell, kilala mo ako, tayo magkaibigan. Napakarami kong titulo. Pero aanihin ko, sabi ng ating Panginoon, aanin ko, Brother Edwell, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, kung mapapahamak naman ng kaluluwa ko. Kaya mas maganda, mga kapatid, kayo nakikinig, at yung mga sumusubaybay dito, at mga kaibigan namin sa simbahang Katoliko, kami po ay hindi po kami nangihikayat dahil tanging Espiritu Santo ang gagawa nun sa aming bahagi. Pero gaya po nung aking ginawa, pakinggan niyo po ang tinig ng Panginoon, tayo magpakumbaba, alisin natin ang ating sarili, at sabi nga, mamatay tayo sa ating sarili at yung Panginoon ang ating isabuhay. At gagabay tayo. Yes. Alam mo, Brother Denmar, no, yung una tayong magkatagpo, doon pa lang sa mga discussion, talagang ako ay ilag na sa'yo kasi master mo yung mga sulat ni Miss White, yung shut door na yun, yung una mong tinalakay, yung shut door, na binakbakan mo yung Adventist Oh. Bago yung yung pag-usap natin tungkol sa unang debate, sabi mo, Edwell, dodorogan kita Takot naman ako, baka madoroga ako Pero ngayon, baliktad na. Oo, ako na yung dinurog ng Panginoon. Ang kasama natin si Brother Arne. Brother Arne, taga Baguio ito, Brother Denmar. Pasok, Brother Arne, Ayan, Ay, Sir Denmar, thank you po sa napapanahong message. Hindi ko maiwasang tumulo yung luha ko pag ganyang mga personal testimony habang nagsasalita ko yun. Salamat po at naging kabahagi kayo dito sa programa. Yung kagaya kong missionary lalong lumalakas, tumitibay sa ganong mga personal testimony. Hanggang ngayon ay hindi ko maiwasang mapaluha sa napakagandang mensahe. And nais ko lang pong i-shout out yung si Sister Rosita Buay, yung binasa mo kanina, Brother Ed. Siya po ay taga Lower Apayao, Podtol Apayao, kung saan na-assign ako minsan doon noong last 2018 to 20. Sila po yung mga pillar po nating mga Adventist sa Lower Apayao, Podtol. And Ma'am, yung retired teacher po natin si Ma'am Aprina Payad Q. Asawa po yun ni Engineer Payad Q ng Podtol Apayao. And also Ryan Valdez. Sila, minsan tumira po ako doon sa kanila. Nakitulog ako doon sa Upper Apayao Corner. Sir Denmar, nanonood po sila ngayon. Taga Corner Apayao. Malayo po yung naabutan ng WHP. And also Sister Helen Magallanes and Bunagua family. Yung si inaanak na Walter Bunagua and Ma'am Jean Bunagua ng West Cainta Church, Cainta Rizal. Sila po yung nag-access ngayon. And also, Engineer Aurelio Albuera. Siya po yung nag-access kanina at nanood po sa atin from Yoki, London. And Atinits Poster ng Australia, Concepcion, Wasinlock ng Canada, and also Sir John Rodriguez ng Japan. Sila po yung nanonood. And of course, dito po sa Baguio City, Gasib family, Nakaigo family, Riliera family, and Elder Stephen Capoyan, Engineer Stephen Capoyan, siya po yung head elder ng Irisan SDA Church and
Elder Garcia. Hello po sa ating mga taga-Irisan, and also Elder Pablo Philip, Sister Irene Philip, and Paquidos family dito po sa Sablan. Kumusta po tayo? Back to you, Sir Edwin. Sir Edwin, naka-mute po kayo? Naka-mute po. Oo. Minimute ko minsan dahil biglang magtunog yung anong bagay-bagay dito eh. Well, thank you very much, Brother Ani, sa inyong mga pagbati at thank you sa pag-connect mo, pag-share mo ng ating program. At may konting ano pa okay, Brother Dinmar. Brother Dinmar, how you wish to share the blessings to your old friends, Brother Dinmar? Sa totoo lang, yung pagbabahagi ng blessing, yun ay sa pamamagitan ng panalangin, no? Kasi wala tayong magagawa na na mabuti dahil tayo makasalanan kung wala yung Panginoon. So, ang tayong magagawa natin talaga ay manalangin, no? At sa pamamagitan ng panalangin, itong katulad ng mga kaibigan nating Romano Katoliko na panibanggit sa akin kung nakakatulog pa daw ba ako, kung ako daw ba ay hindi na ako konsensya, ako daw ay bumalik na, ganyan. Ang dami-dami nila sinasabi, tapos ang ginagawa nila, inaaway din nila ako sa internet, sa social media, sa Facebook. Nako mga kaibigan, hindi po ako sumasagot sa inyo. Bakit to? Kasi paano hindi sumagot ang ating Panginoon Kristo kay Herodes, hindi rin ho ako sasagot sa inyo. Kundi ipapanalangin ko. Praise the Lord. No? Ayan. Tandaan po natin kapatid na Edwell, nung nagbabasa tayo ng Biblia, nung uhulihin na ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Judas Iscariote, no? Ay siya ay nanalangin sa Gethsemane. No? At yan din ang ginagawa natin. Bagaman alam natin na dyan ang kaaway, nananalangin tayo. Pero hindi natin siya tinuturing na kaaway. Ano sabi ng Panginoon? Judas, gawin mo na ang nararapat mong gawin. Inayaan niya. Kasi ito ang kalooban ng Diyos. Kung tayo maghirap, mas lalo natin pinatutunayan. Mas lalo natin pinatutunayan na tama talaga tayo. Sapagkat sabi ng Panginoon, uusigin kayo ng dahil sa aking pangalan. Sir Edwin, pwede ba akong sumingit ng tanong? Magtatanong lang ako ng... Sige, Sir Den, magtatanong lang ako, Sir Den, kasi minsan i-guest namin dito si Elder Eddie Suguetan, isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Yung family niya ang burden noon sa kanyang conversion. Ikaw ba nung magkatoliko kayo, kasama mo ba yung pamilya mo sa conversion sa pagiging katoliko at sa pagbabalik loob mo sa Adventist? Kasama mo rin ba o kayo pa ang sumagot doon? Sir Den. Sa totoo lang, bina-Bible study natin yung aking mga magulang. Pero yung part ng lolo ko kasi, mga Adventist na yun. Alam nyo ba, nakakatuwang kwento, nung maging Adventist ako noon, nung unang balik ko, nung unang punta ko dito sa Seventh-day Adventist, yung lolo ko ay nagpakilalang Adventist. Galing siya sa Mindoro. Lahat ng angkan namin doon, Adventist. No? Ayun nga, ang naging kahadlangan sa akin, hindi yung aking pamilya yung mga kaibigan ko sa Roman Catholic. Napamahal sila sa akin, mga kapatid. No? Dahil tinutulong ko sila mag-grow sa kanilang pananampalataya. No? Hanggang ngayon, kaibigan ko sila. Pero it turns out na hindi pala kami magkapareho. No? Hindi pala sila totoong kaibigan sa akin. Masakit 'yon para sa akin. Pero ngayon,
naiintindihan ko sila. Itong ating ginagawa ay ito yung totoo, ito yung sa Diyos, no? Hindi ko naman to ginagawa para sumikat ako eh. Ginagawa natin to para sa Diyos. Kung ano yung totoo. Sinusundan natin kung ano yung totoo, no? Sila yung naging kahadlangan. Maraming nanonood na mga Katoliko. Despite ng mga paninira sa akin, mahal ko pa rin kayo. Kayo yung mga kaibigan ko. Ayoko na sumagot sa inyo kasi magtatalo lang tayo. Ayokong mangyari yun. Kapayapaan at pag-ibig ang bigay ng ating Panginoon, ganon din ang gusto kong ibigay sa inyo. Kapayapaan at pag-ibig para sa bawat isa. Thank you. Well, thank you very much. Brother Arne, may hirit ka pang isa. Wala na po. Wala. Thank you, Sir Den. Wala na po. Well, Thank you. bago po tayo mag-boss, actually mga kapatid, kapos na po tayo sa oras, pero isang awitin muna para maging masaya naman tayong lahat. Sa mga ito, Jesus, the sweetest name I know by Dodge Lectionist. Pakinggan po muna natin bago po tayo magtapos. Jesus is the sweetest name I know. Jesus, the sweetest name I ever know. Every time I feel like crying all my guilt and fear, Jesus is the name I love to hear. Jesus is the sweetest name you
Well, mga kaibigan, tayo po ay dadako na po sa manalangin. Si Brother Dinmar po ang manalangin para sa atin sa umagang ito. Brother Dinmar, meron po tayong dalawang concern. Meron po tayong dalawang prayer request. Yeah. Ito po yun, sabi nandito, please pray for Benedicta Cables for guidance. At ito pang isa, please pray for Sis Mary Alonso, diyan po sa Sablan Benguet for complete recovery. So Brother Dinmar, okay, nawala po si Brother Dinmar, nawala po siya mga kaibigan. Brother Arnie, baka pwede ikaw na lang manalangin, Brother Arnie, na naka-exit si Brother Dinmar. Sige. Manalangin po tayo, mga kapatid. Dakila at mapagmahal naming Diyos, sa umagang ito, pinupuri po namin kayo. Kayo ang aming Diyos na aming manlalalang at aming tagapagligtas. Ang pinanggalingan ng aming lakas, ang aming awit, ang prinsipe ng kapayapaan. Kami patuloy na humihiling sa inyo na kami inyong bihisan ng inyong katuwiran upang ang kaluwalhatian ni Kristo ang siyang magtagumpay tumira sa aming puso't buong kaluluwa. Kami humihingi patuloy na inyo ng kapatawaran ng aming kasalanan at maraming salamat sa inyong pangako na kami inyong paputiin ang aming mga kasalanan kapag ito hiningi namin ng kapatawaran sa inyo. Salamat sa buhay na patuloy niyo pinagkatiwala niyo sa amin. Sa ngayon ay pinasalamatan po namin ang napakamagandang mensahe na napapanahong binigay na paalala para sa bawat isa sa amin. Patuloy po namin ipinaabot sa inyo ang kahilingan ng bawat isa. Una, nais po namin ipaabot sa inyo ang complete recovery ni Sister Mary Alonso, na siya po ay isa sa mga Bible student, ang kanyang pamilya dito po sa Sablan Benguet ng Care Group. Pagpalain po ang pamilya Alonso, higit sa lahat ang aming pasyente, si Sister Mary Alonso, magkaroon siya ng complete recovery at kami naniwala na bukod sa kayo ang aming Diyos, kayo ang aming great physician na magbibigay sa amin ng mga himala sa aming mga kahilingan sa pamagitan po ng aming nagkakaisang panampalataya. Patuloy po naming idalangin ang kahilingan ni Ma'am Linda Valdez, ang Valdez family at Benedicta family, ang Valdez family na kanyang kahilingan. Pagpalain po ang mga pamilyang ito na patuloy po silang naglilingkod sa inyo, ngunit naharap po sa mga pagsubok. Ami pong idalangin na anuman ang kanilang mga hinarap na mga pagsubok na kagaya rin namin, ay iisa po namin tanggapin ang inyong himala galing sa langit na kami po ay ang inyong pangakong kapayapaan at kasayahan na maging buhay ng isang inyong anak na tagapagmana ng kalangitan ay ami pong matanggap. Patuloy po namin idalangin si Brother Itangyalon, Christopher Itangyalon, sa kanyang hinaharap din pagsubok, sa kanyang paglipat bahay, at ang kanyang paglilingkod sa Probationary and Parole Department. Ang kanyang iglesyang, kanyang kinaurunan, ang Lopez Church, pagpalain po sila, at ang buong iglesia ng buong Adventista ng buong sanlibutan. Pagpalain po ang total member involvement, ang mga care group, ang mga online ministry, Bible study, personal, at isali din na po namin ang programang YouTube program ni Sir Dinmar Santiago. Pagpalain din ang mga karagdagang mga online ministry na ang purpose ay magbabahagi ng inyong salita dito sa buong sanlibutan. Patuloy din po namin idalangin ang complete recovery, ang mga kahilingan dati, noon, ngayon, lalo na ang kahilingan ni Ma'am Lisa Ente, ang kanyang mga pasyenteng, mga kasamahan na dati na po namin makahilingan ay ganun din ang aking mga kahilingan at ibang mga kahilingan ay idinudulog po namin sa inyo ang mga karamdamang physical, spiritual, mental, emotional. Batid ninyo na kapag kami po ay may mga karamdamang mga emotional, ay kami po ay nakaramdam ng paghihina, kami po ay nakaramdam ng mga takot, ngunit nais po ninyo, kami po ay hinamon ninyo na kami ay mabuhay sa pamagitan ng panampalataya, at salamat sa ganitong paghamon na kami ay magkaroon ng kalakasan, self-confidence, matatag na panampalataya upang mapaglabanan po namin
ang mga pagsubok at kami po ay makaranas ng total complete recovery na aming pong hinihiling sa inyo. Maraming salamat sa patuloy niyong pagpatawad sa aming mga kasalanan at maraming salamat sa patuloy niyong pagtugon sa aming mga kahilingan. Ito po ang aming samot-tiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Well, thank you very much mga kaibigan. No? Kami po ay magpapaalam. Nauna si Brother Dinmar. Brother Dinmar, una kang magbibigay ng parting words. Brother Dinmar, lumabas ka muna sa camera. Hello, Brother Dinmar. Hello. Nakamute pala ako. Ay. Ayan. So, Parting words. mga kapatid, unang-una, pinapasalamatan natin ng ating Panginoong Diyos na nasa langit sapagkat tayo ay mapalad na nakarinig ng kanyang salita ngayong umagang ito. Tayo na biyayaan at pinagpala niya ngayong araw na ito at nawa isabuhay natin at lakaran natin yung kanyang kalooban. No, hindi lamang ngayong araw, kundi hanggang sa mga susunod pang araw, hanggang sa darating na Sabat. At sa darating nga pong Sabat ay aking ipinopromote sa inyo. Nandyan po tayo sa Langgam SDA Church, dito po sa bahagi ng San Pedro, Laguna. At sa 23 ay kasama natin ang ABM or ang Advent Biblical Ministry at ang Ayon sa Kasulatan, no, kasama natin ang ating mentor Dr. Rocky Tulog diyan po sa Kakarong Rail, no, diyan po sa bahagi ng Angat, Bulacan. No, at sa pinakahuling Sabat, mga kapatid, tayo ay nandiyan sa Area G sa Dasmariñas, Cavite. Tayo inanyayahan ni Brother Fernando B. Camacho Jr. diyan sa kanyang programang Ayon sa Kasulatan, no? At yung mga iba pang mga schedule natin, mga minamahal, ay sa tingin ko ay sa aking Facebook nyo na mababalitaan, no? Ayan, so meron din kami na Facebook page, no? Huwag niyo pong kakalimutan ang Adventist Youth Disciples Ministry, mga kaibigan. Diyan po ay magiging kabahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kami po ay umiikot sa lahat ng mga dako at lahat ng ating iglesia para kayo ay mapaglingkuran at mahati ang tinapay ng buhay ng ating Panginoon, no? Upang tulungan tayo na mas lalo na tuparin yung mission na discipleship na bigay sa atin ng Panginoon. At bilang panguli, mga kapatid, ay nagpapasalamat din ako sa pangunguna ng Brother Edwell Hortaleza dito sa kanyang programa at sa kanyang kasama, Brother Arnel. Maraming pong salamat sa inyong muling pag-iimbita sa akin. Nawa hindi pa ito ang ikalawa at huli natin na pagsasama dito sa programang ito, no? At pagpalain kayo ng ating Panginoon, kayo din mga nanonood, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Opo, Sir Dinmar, sobrang pagpapala po yung aking naranasan sa umagang ito. At ako po si Brother Arnie Igloso, mula po sa Baguio City, summer capital of the Philippines, and of course dito po sa bayan ng Sablan, Benguet, at sa buong rehiyon po ng Cordillera. Pinasalamatan ko po yung samahan po natin ngayong umaga at na masyado po tayong pinagpala ng isang magandang mensahe. At muli, bukas ay magkita-kita po tayo. Back to you, Sir Edwin. Okay, thank you very much, Brother Dinmar. At thank you very much din, Brother Arne, sa inyong patuloy na pagsusama dito sa ating program, WHP. Wala hanggang pabalita. Well, mga kaibigan, hanggang bukas, huwag kaligtaan ang susunod na episode ng ating program. Ang ating nga pala speaker bukas ay si Pastor Solomon Tolentino, na founder po ng ating Faith Adventist Academy. Siya po maging speaker natin bukas, araw ng Martes. Huwag kaligtaang subaybayan ang sunod na episode. Mga kaibigan, ito po si Brother Ed Hortaleza mula po sa Taytay, Palawan. Ay magsasabing God bless at mabuhay po tayong lahat sa piling ng poong may kapal.